Magandang umaga sa ating mga kapatid sa media. Andito na naman tayo sa kapihan sa Manila Hotel at ating kasama ang co-host natin si former Press Secretary Sunny Coloma, at mapalad tayo na pinaunlakan ng ating kalihim ng Department of Labor and Employment ang ating paanyaya na maging main resource person natin sa umagang ito. Kilala na natin siya, hindi kailangan ng mahabang introduction. But just to summarize the important points that I know about him, pareho kaming naging local official at multi-awarded city mayor ang ating panauhin. Siya ay abogado at nagkaroon ng Master of Laws sa Amerika at nagtapos ng abogasya sa Ateneo de Manila College of Law, at marami pang dapat sabihin pa, pero baka abutin tayo ng medyo mahabang oras. So let us welcome former Senator, Secretary of the Department of Labor and Employment, Tol. Yun ang kanyang Francis Tolentino. Bumati ka muna, Secretary. Salamat po, Senator Joey, at saka sa kaibigan natin si Sec. Sunny, at sa lahat po ng mga kaibigan sa media. Magandang umaga. Maayong buntag. Maayong buntag. Alam ko naman, Sunny, na malalim ang pagkakakilala mo kay Secretary Francis. Baka gusto mong dagdagan yung sinabi ko. Siya po ay ang go-to secretary noong panahon ni President Noynoy Aquino. Batid naman natin siya ay naglingkod bilang chairman ng Metro Manila Development Authority. Umulan man o umaraw, bagyo man o delubyo, hindi po siya nawawala sa aksyon. Inaabot po ng hating gabi, pagkatapos kinabukasan nasa kalsada na muli, hindi natitinag sa kanyang marubdob na pagnanasang maglingkod sa ating mga kababayan. At pagkatapos maglingkod sa Senado, ay tumanggap muli ng mahalagang posisyon sa gabinete na napakahalaga sa panahong ito. Kung maaalala natin, at siguro mauumpisa natin ang talakayan sa aspetong yon, ang Department of Labor and Employment ay nagpalabas ng isang wage order upang magbigay ng wage increase dito sa National Capital Region. Siguro hihilingin tayo kay Secretary Tolentino ng ilang pananalita tungkol sa kahalagahan nitong wage increase at ano ba ang pananaw for the rest of the country with respect to enhancement of workers' income tungo do sa minimithi nating living wage. Secretary Tolentino. Mahirap yung tanong mo Di ba, matagal ang panahon natin dito. Tama po, meron lumabas po na wage order number 27 sangayon po sa Republic Act 6227 na nagbibigay ng mandato sa Regional Wage Tripartite Board na mag-adjust ng sweldo ng ating manggagawa pag pumapasok na po doon sa anniversary date, sang-ayon sa pangangailangan ng local economy, sang-ayon sa pangangailangan ng mga manggagawa, at balansyado doon naman sa pangangailangan ng mga kapitalista ng employer at management. So we came up with wage order number 27, which was in process even before I assume office. So Abril, Mayo, nagkaroon po ng mga consultations with the labor sector, with the employers group, public consultations, etc., until they came up with this wage order number 27 na nagmamandato nga ng 85 pesos wage increase starting 25 July
60 pesos, and then next year, 25 pesos sa January 2027. So ano po yung pamantayan? Nabanggit po kanina ni Sec. Sani yung adjustment ayon sa real wages na reflective naman doon sa halaga ng piso at sa pangangailangan ng ating manggagawa na magkaroon ng sa saligang batas ng nakalagay yung disenteng pamumuhay na may dignidad. At ito po nga yung lumabas. So, ito po ay malapit na, ilang araw na lang. Ngayon ay 22 ba? 23? 22, 3 araw na lang ay ipapatupad na. So, nabanggit ni Sec. Sani yung living wage, magkaiba po yun. Yung living wage as against minimum wage. Yung minimum wage reflective of real wages, yun yung floor, yun yung pinakasahig. Yung living wage ay ito yung nakalagay sa ating saligang batas kung saan yung pamilya, iba ang komputasyon nito, yung pamilya ay merong isang antas ng pamumuhay na may dignidad at kasama na rin yung kalusugan, kasama, malalim-lalim pa nga ito kasama pa yung Sir Joey, yung caloric content ng kanilang kinakain sangayon sa standards ng United Nations. So, malayo pa tayo ron, pero itong increase ng minimum wage ay papunta sa ganun direksyon, lalong-lalo na mataas ngayon ang bilihin, pati ang presyo ng ating kuryente. So sa kabila ng bahaging na tutol ng ibang sektor, ay wala na makakapigil dito sa implementation ng minimum increase in the minimum wage na 60 starting July 25 and agad na i-publish pa-weekend na noon, kaya na-delay ng kaunti at masama rin yung panahon noon. Pero pasok pa rin ho doon sa anniversary date. Kasi yung anniversary date ay July 18. So between July 18 and July 25, nandun pa ho yun. Nandun po yung sa anniversary date. At nabanggit ko yung anniversary date, marami pa hong anniversary dates na parating sa Region 4A, sa Region 3, sa iba't ibang rehiyon po sa Pilipinas. itong wage order na ito, Secretary, ay applicable sa mga workers, the formal sector. Siyempre, hindi kasama yung mga magsasaka, mangingisda, sapagkat belong to the informal sector. Kumusta yung sa mga gig economy, yung mga yung mga nag-aangkas, yung nagdi-deliver ng pagkain, ng mga kargamento, fast delivery, gamit din ng motorsiklo. Yun ang tinatawag at narinig ko ito sa iyo. Part of the gig economy. So, paano naman ang mga tao na nasa gig economy? Anong iyong pananaw dito? Saklaw ba sila dito? Hindi sila saklaw? O saklaw sila dito sa wage order? Alam niyo po, medyo komplikado itong gig economy kasi wala pa tayo ngayong eksaktong pamantayan. Meron pong mga platform app companies na nagbibigay talaga ng minimum wage. Meron pang midagdag nga dahil minsan alam nyo naman yun, wala naman itong 8 hours work na hanggang alas 5 lang. Minsan nagpapadeliver yung iba, alas 1 ng umaga, alas 2 ng umaga. So, inaamin ko po na sa ngayon, wala pa tayong pamantayan dito. May mga kontrata sila, isa-isa. May iba nga, nagmo-moonlight sa iba't ibang platform. Nagdadrive sa Lazada, lilipat sa Shopee. May oras kasi mas malakas yun. Hindi ko ina-advertise yun. So, ang atin pong hinahabol dito sa mga darating na buwan ay hindi lang yung pare-parehong sweldo, kung hindi yung kanilang benepisyo. Nakakalungkot sabihin na merong iba na hindi rehistrado sa SSS, walang PhilHealth, kagaya nung rider na napasyalan ko, yung nasaksak sa Malabon, nakaburol ngayon sa Quezon City. Wala pong
wala pong katiyakan ng kanyang PhilHealth, ibig sabihin hindi siya rehistrado. So, ganun po yung gusto nating ilabas. Magkakaroon tayo ng labor advisory or order in the coming months. Medyo mahirap, binabalangkas pa ho natin yun. So, yung tanong nyo, saklaw ba? Dapat po saklaw. At kung merong mga riders na hindi natutugunan, nagbabayad below minimum wage, ay siguro makipag-ugnayan sa amin tanggapan. Okay, siguro po ay sabik na kayo magtanong, kaya handa nyo na. In the meantime ay magtatanong pa rin tayo kay Secretary Tolentino tungkol naman sa next 2 years, no? Dahil may 2 taon pa ang administrasyon, sa Lunes ay lalahad ng State of the Nation address ang ating Pangulo. Ano po ang pwedeng intayin ng labor and employment sector na magiging mensahe ng ating Pangulo as the priorities of the administration heading into the last 2 years? Hindi ko po saklaw kung ano yung sasabihin, pero yung narinig ko noong 2024, no, ako'y nasa Senado pa, ang direksyon po ng Pangulo ay yung to provide quality jobs for our employees. Ang ibig sabihin po noon, yung trabaho na may dignidad at trabaho na sang-ayon doon sa iyong kaalaman. So, ito po yung mga ginagawa ngayon ng ibang ahensya, lalo yung TESDA na nasa DOLE rin, na tamang job skills, yung tamang jobs match. Kung yung pinag-aralan mo ganito, ganito yung pasukan mo, at pwede ka pang ma-upskill, ma-train. So, kabilang na rin po yung nilagdaan namin kamakalwa together with the Department of Migrant Workers, yung ating mga OFW na pauwi, umuwi na dito. Ang sabi ko nga noon, the role of government is not just to provide protection to them while they are overseas, but to welcome them back home when they return home with the proper environment that would provide training, not just for the returning OFWs, but for their relatives, yung mga anak nila, at yun po yung gustong gawin ng DOLE through TESDA. Yung reintegration nila sa ating lipunan ay mabigyan sila ng oportunidad na makapag-trabaho at hanap buhay din dito. So, speaking of SONA, siguro, ayoko i-predict kung ano yung sasabihin, pero along those lines siguro, pati yung sang-ayon sa saligang batas, yung ginagawa naman, patuloy natin ginagawa to maintain industrial peace, na wala naman kayo nababalitaan ngayon na malakihang hidwaan between management and the labor sector na nakaka-disrupt sa ating ekonomiya. We hope to maintain that for the next 2 years. Speaking of employment, Secretary, no? Nalathala po kailan lang itong hinggil sa PAC Silica, yung Luzon Economic Corridor, no? At naglatag sila ng mga plano. Yan po ba ay wina-welcome natin at sa anong paraan, especially in the aspect of employment generation and the creation of the so-called quality jobs? Ano po ang pananaw ng DOLE hinggil dyan? We fully support that. In fact, dito pa ata si Secretary Rubio, nakaalis na, pero PAC Silica is envisioned to really not jumpstart, but to create a better economic growth area similar to what Taiwan is experiencing right now. So we're now looking at microchips, we're now looking at technology which is probably attuned to what our Gen Z and the youth right now are more inclined to be integrated into, lalong-lalo na yung sa mga computers. So, itong 1,600 hectares na lugar sa New Clark City na italaga na, ay naglalayong mag-provide sa ngayon doon sa bumisitang US Assistant Secretary of State ng almost 1 million jobs. At malaki po yan. At ito ay bahagi ng Luzon
economic corridor, pero sa tingin ko ito ay mamumukod tangi dahil ito yung magpapaiba sa ating mga export processing zones na umiiral ngayon dahil talagang ito yung forward-looking na mga trabaho na ibibigay. So, mangyayari po yan. Siguro ito, within the next 5 years, may mga nakatayo na po dyan, lalong-lalo na sa microchip. So, ang kailangan lang i-establish ngayon yung right infrastructure, yung tamang pagkukunan ng kuryente, tubig, at meron naman pong napupuntirya na. Kung akong tatanungin, yung Mount Natib, meron Mount Natib sa Bataan na pwedeng mag-provide ng tamang geothermal, tamang wind energy. I-focus na natin doon sa Clark area. Sa akin lang pong personal na opinion yon. So, ang tanong nyo po, suportado po ba dito ang DOLE? Definitely 1,000%. Okay. Siguro po ay pwede na nating hilingin ang ating mga kaibigan sa media na magtanong sa ating panauhin. Go ahead, please. Good morning po. Mon Gualvez po sa TV5. Good morning, Sec. Sir, I understand talaga ang habol natin sa wage increase is mabigyan ng dissenting, kumbaga, kabuhayan or trabaho yung mga manggagawa ng may dignity. Pero on the other hand, I understand or I suppose na-receive niyo ho yung manifesto ng Foundation for Economic Freedom or FEF. Kasi ho, parang ginigit nila na parang tila binaliwala raw yung panig ng mga employer nang pirmahan daw po yung wage order number 27. Ang sinasabi lang din po nila, mukhang mataas daw po talaga yung amount ng 85 pesos increase kumpara sa antas ng productivity and kasalukuyang inflation. Di po ba kayo natatakot na baka magdulot din daw po ito ng wage price spiral o yung walang humpay na pagtaas ho ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Alam niyo po, yung nabasa ko lang sa pahayagan yun kahapon, sa akin po naging natural naman po yung mga ganong reaksyon. Yung proseso po, kasama po talaga ang employers, nag-usap diyan. Kasama ang employees, tripartite nga ho eh. Employers, employees, the government. The government was represented by NEDA, DepDep, and the DTI. Ang employers ay yung mga malalaking grupo, yung mga ECOP, PCCI, ganon din yung employees ay yung malalaking grupo din. So, nagkaroon ng consultation dito nga sa Pasay, even before I assume. So, lahat po ng mga variables ay kinonsider. Inflation, and it happened during yung kasagsagan ng hidwaan sa Iran. So, lahat po yan kinonsider. There will be, we assume that the projection, we use the general equilibrium model, predicted that 1.1 million workers in NCR will be benefited. There will be a slight dislocation of around 12,000 employees. Ito yung baka mag-rotate, baka mag-retrench, baka magbawas yung ibang mga employers. But overall, the picture provided us was that magkakaroon ng 2.7 growth dahil dito. Dahil ito ngayon, nung nilabas itong wage order 27, mga 2 weeks ago, ito ngayon, bigla pa lang uminit uli sa Strait of Hormuz. So, merong kaunting buffer din, pero yung tama din yung sinasabi ng mga employers. Ang gusto ko, I agree na may mga kaunting disruption din, pero I'm more into the next steps. Sa akin, and I've been saying this out loud, dapat yung ating small and medium ay mag-organisa rin. Hindi ko alam kung paano ko bubuuhin ito eh. Dapat yung ating merong employees 50 and below or 30 and below ay organisado rin. Ito yung maliliit na halos 98% sa NCR na sila ang nagpapainog ng ating
ekonomiya. Ito po yung may mga maliliit na restaurant, may mga maliliit na coffee shop. Ang problema, hindi pa ito ganong organisado. I'm looking at the employer side ng small and medium. Hindi sila ganong kaorganisado. Ganon din yung employee side. Wala tayong samahan ng mga manggagawa ng medium industry. Wala pa. Sa ngayon. So kung merong maririnig na boses, dapat sa mga susunod na pagkakataon, hindi lang sa Metro Manila, ay dapat itong maliliit. Kasi si small, si micro, at si barangay, exempted na yon. Exempted talaga sa minimum wage issues. Si medium, ito yung talagang naghahanap buhay, nakatawid from informal to formal, pero hindi sila organisado. Wala pa kayo naririnig na organisadong samahan ng medium enterprises kahit sa ang sektor sa buong Pilipinas, sa employer side at sa employees. So, yung freedom group na nabanggit mo, they have a right to say that we welcome their statements, but ang masasabi ko lang, we went through the legal process sangayon sa Republic Act 6227, consultation, butuhan talaga yan nagbubutuhan yan. So iba't ibang rehiyon, iba't iba rin yung pangangailangan. But take note, what happened in NCR should not serve as the precedent for other regions. It will be calibrated insofar as the needs of other regions are concerned. Iba sa Cebu, iba sa Region 3, iba sa Region 4A. Nagkataon lang, yung anniversary date ng NCR ay nauna July 18. One follow-up lang po, Sec. Sabi nyo na po, no, yung MSME talaga, arang hindi pala sila well-represented during the tripartite in a way. Pero, sir, sila yung pinaka-affected daw dito sa mangyayaring 85 pesos Yes. wage increase. Kasi Yes. nga, sumasabay pa yung mataas na nga yung bilihin, mataas pa yung produktong petrolyo, tapos mataas pa yung pasahod. So, yung expenses talagang mas malaki. So, ang worry, baka magsara. At isa pa, baka mag-alangan na daw mag-hire ng bagong mga employees with this kind of mataas na or with this kind of new wage minimum. Yeah, yun ako nga yung lagi nagsasabi na naging bahagi lang sila na, wag na magalit sa akin, bahagi lang sila ng ECOP. Pero dapat meron din sila na sariling samahan. Gusto kong i-organisa kung paano i-organisa. Hindi ko alam kung paano magsisimula kasi 98% po sila sa ating dito sa National Capital Region. So, ang boses nila ay narinig through ECOP, pero meron pong mga pathway para ma-exempt sila. They have 75 days under the law to file exemption certificate sa DOLE. Lalong-lalo na yung pangangailangan. And DOLE, meron din ang DOLE na tulong. Meron kaming programa na AMP, Adjustment Mechanism, meron akong kodigo rito, kung saan tutulungan po yung mga maliliit na magkaroon ng masyado Adjustment Measures Program, AMP. Matulungan sila na hindi kaagad makosyon yung impact. Halimbawa, ang DOLE po ay pwedeng magbigay ng mga kagamitan nila, pondohan yung kagamitan nila para yung panggamit nila ng capitalization ay magamit sa pagbigay noong wage adjustments. Halimbawa po, yung cash register machine ng isang restaurant. Halimbawa po, yung isang kung kangangailangan na ng mga POS, pwedeng pondohan po yan ng DOLE para yung extra capitalization nila ay magamit doon sa wage adjustment. So may mga ganun po. Kailangan lang po silang mag-apply. Next. Hi, Sec. Good morning po. Robina Sido, sir, from Philippine Shimbun. Una, sir, yung na-mention nyo kanina na marami pang anniversary date na parating in other regions. I-clarify ko lang, sir, no? Meaning, meron pa tayong mga in-expect. We're expecting wage increases as well in other regions, looking up to their coming anniversary dates. Tama po ba?
Meron po. Meron po. Tapos, kasi sir, recently, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, they aired concerns on possible secondary price pressure. Like yung na-mention nga kanina nung unang reporter na possible risk of inflation. So, paano po natin ma-assure yung public na magbe-benefit po talaga yung mga workers natin in this wage hike kung tataas lalo yung presyo ng mga bilihin? I mean, tumaas nga yung presyo, ay yung wage kung tataas naman yung bilihin. So parang, di ba, yung epekto nun sa kanila, parang yung value ng pera nila, ganun din. Yun po yung second question. So tinatanggap natin yung statement ng Bangko Sentral, although hindi ko pa na-receive yun kung merong formal statement as regards that. I don't pretend to be an economist. Yung sinunod po natin sangayon sa batas at sa pangangailangan. But let me cite a something that we have prepared. Ito yung tungkol sa yung iba't ibang mga rehiyon na hindi na pwedeng tumaas uli. Ito po siguro, you can quote me on this. The regional wage setting system helps moderate inflation by avoiding simultaneous nationwide increase in labor costs. Because wage orders are issued and become effective at different times across regions, any resulting adjustments in business costs and prices are spread over time rather than occurring all at once. It also allows wage increases to be calibrated in regional economic conditions and gives businesses time to adjust. The staggered implementations provides our wage boards or tripartite partners with the opportunity to observe and evaluate, such as what will happen here in NCR, the impact of wage orders on workers, enterprises, and local economies, thereby supporting more informed and evidence-based wage-setting decisions in the region. So, hindi po may iwasan yung sinabi nyo na pag nagkaroon ng inflation is not just the labor cost, ang nagdadala nun, maraming factors doon. What this wage hike would provide is the immediate caution and impact on real wages and the purchasing power of the worker to provide for her family. Yung other variables na nagdudulot ng inflation ay siguro outside the scope of our mandate, but it was really all of this were considered. Ganun naman talaga yung and mind you, 37 years na po itong ginagawa. This is not the first time. 37 years nang ginagamit na yung general equilibrium model kung saan lahat yan ay fina-factor in. Tapos, sir, just a follow-up na lang dun sa nasabi nyo kanina about the expected or possible disruption that this wage hike, that may occur because of this wage hike. You mentioned earlier about the retrenchment, yung pagbabawas ng mga empleyado. So, ready po ba yung government natin to help or to assist yung mga posible po na maapektuhan ng ganitong klase ng disruptions? Yun lang po. Thank you. Alam mo, yung disruption napaka-minimal. And it has occurred before. Ang worry ko pa ay yung wage distortion. Meron kasing sa level ng isang kumpanya, merong hindi naman lahat yun minimum wage earners yung wage distortion ay yung patungkol naman doon sa higher than the basic na kailangan din mag-adjust. Yun po ay nasa pag-uusap na ng employer. Ito yung mga supervisory, managerial, nasa pag-uusap na patungkol sa kung merong CBA, sila na po yung nag-uusap doon. Free market na po yun. So, yung disruption, very minimal, but yung overall impact mas malaki. Kasi 1.1 million yung makikinabang kaagad starting July 25. Napakalaki po nun. Yung disruption na sinabi ko kanina ay halos 12,000 lang. Good morning po. I'm Miss Marlene Breedstock. Ask ko lang po, recap ko lang po doon sa nabanggit ninyo. Ang follow-up questions ko is
paano nga po ba natin matutulungan yung mga maliliit na negosyante na nahihirapang ipatupad ang wage order? Ano ba ang ating plano para sa kanila? Mabibigyan po ba natin sila o matutugunan ba natin sila sa kanilang mga financial and technical assistance? Nabanggit ko na po kanina yung AMP, yung Adjustment Mechanism Program, para mabigyan sila ng karagdagang pondo para sa kanilang kagamitan. Pangalawa, yung pong mga talagang hirap na can file for an exemption. Yung hirap na. Ang pangatlo po siguro, maitutulong namin through our Employees Compensation Commission kung paano mabigyan ng tamang non-monetary benefits naman yung mga empleyado nila. Maging membro ng ganito, pag-ibig, yung mga ganon. So, yun po yung maitutulong ng DOLE. Sa DOLE lang po yun. Yung ibang ahensya po, meron ding mga naitutulong. Ang DTI, meron din po silang tulong patungkol dito. Next question ko po is, ang implementation po ba ng ating wage increase number 27 ay na-implement na po ba sa bawat employer? Ngayon po, kung sakali mang hindi sila makasunod, meron ba tayong parusa sa panglalabag? So, sa July 25, historically, sa Metro Manila, 94 point something % ang compliance rate. Tumutupad po yung NCR. Halos ano na yan. Meron pong mga nakalagay na provision sa batas patungkol po sa penalties. Hindi kalakihan. Yung employer pwede rin magkaroon ng criminal case. Nasasampahan din po yon. So, halos tumutupad po yan. At pag hindi po tumupad, pinapaalam naman po kagad sa DOLE ng mga grupo ng employees. Last questions po. Sa DOLE, may tupad. So, ang tupad po ay hindi natin kasama sa wage increase. Di po ba? Meron po ba silang mga posibilidad na makasama sila sa mga honorarium? Kasi nga po, sa pagtaas ng mga bili, hindi po ba? Opo. Ang tupad po, yung binibigay pong tupad, ito po ay temporary employment program. Kadalasan po, ang pinakamatagal ay 20 days. Base po yan sa minimum wage. So, kasama po sila. Salamat po. Opo. Mahirap yung tanong nyo. Pwede na tayo. Good morning po sa inyo po, especially po kay Sec Tolentino. By the way, this is Shane Pe from Usapang Kabayan and Pinoy ako, Pinoy tayo from Melbourne, Australia. Ang katanungan ko po is para din po sa local employees at saka po sa migrant workers. Kasi yesterday po, we had a meeting with former Congresswoman Marisa Del Mar ng OFW party list. So, actually po may plano po kasi siya kahit hindi pa po siya nakaupo ngayon na mabigyan po yung mga migrant workers, especially po yung mga OFWs na pabalik po dito sa Pilipinas na instead na babalik ulit sa abroad, magkakaroon po sila ng kumbaga training for financial literacy. Kasi unang-una po kasi ang mga migrant workers o mga OFW, pag nawalan na po ng trabaho, babalik dito sa Pilipinas, kumbaga, yung kanilang pera o pinag-ipunan, nauubos. So, isa po yan sa proyekto po niya. And pangalawa po, magdadagdag din po siya ng, kumbaga, livelihood program para, kasi tayo po mga Pilipino, maliit pa lang, sinasabi ng ating mga magulang, mag-aral ka para magkaroon ka ng magandang trabaho. Hindi nila mina-mindset ang mga anak nila na mag-aral ka para magkaroon ka ng magandang negosyo. Ano po kaya ang masasabi po ninyo dito? Meron po ba tayong tie-up ang DOLE with TESDA? Kasi ang TESDA nagkakaroon din po ng training po yan. Salamat. Salamat po. Yun yung nabanggit ko kanina nung simula pa lang na kalalagda ko lang noong Lunes with Secretary Kakdak and TESDA and OWA ng isang kasunduan. Although under namin ng TESDA kung saan yung reintegration program ay binigyan na namin ng detalye. Meron tayong batas, yung National Reintegration Act, pero ito nilagyan na namin ng detalye kasi iba't ibang rehiyon, iba't iba yung pangangailangan. So, yung OFW na dumating, kung ayaw na niyang umalis, bibigyan siya ng tamang training at eventually puhunan. Yung iniambag ko doon ay bigyan na ng tamang certification. Halimbawa, kung ikaw ay nag-caregiver ng 4 na taon sa Israel,
Hindi ba sapat lang na bigyan ka ng civil service eligibility or meron kaming sariling eligibility program para nang sa ganon magamit mo ito na magtayo ka rin ng sariling, kung kayo'y 4 o 5 galing sa caregiving industry sa ibang bansa, magtayo ka rin ng home for the aged kung saan ka bumalik. At kung ikaw naman ay gustong bumalik uli, halimbawa sa Melbourne, ay yung certificate na yon ay magpapatunay na ikaw ay Class A caregiver. So, it will give them the appropriate certification, equivalency, that would enable them to be rehired kung gawalik sila. At kung hindi naman, ay magtayo ng sariling ganong grupo na magpo-provide din ng negosyo at trabaho. Alam niyo yung caregiving hindi na ito individual isolated industry lang na trabaho. Ito ay isang may lumabas ngang buti hindi niyo pa ako tinatanong ngayon, may lumabas ngang isang study, aging na daw ang Philippine population. Sabi ko, ang daming bata dito bakit tinatanong ako kung ano raw yung gagawin? Sabi ko, ipakita niyo yung datos. Pero siguro darating tayo doon. Hindi lang Japan ang nakakaranas noon. Pag dumating doon, mangangailangan din ng ganyan. Kaya tama yung tanong nyo, but ulitin ko ulit, meron kami nilagdaan and ma-operationalize na ito within the next few weeks. Follow-up question lang po. Kasi since ang mga OFWs, syempre po, wala pa po talaga silang, kumbaga, bibigyan natin ng proper training, of course. Pero first hand pa lang ito for their business, di ba po? Sanay sila as empleyado, okay? So, in case lang po na, kasi syempre po, kayo, DOLE at TESDA at iba pa pong government agencies is kaagapay din po nila para magbigay po ng livelihood program at magkaroon po sila ng negosyo. Paano po pag malugi? Kasi syempre po, hindi naman po 100% yan. Unang negosyo po nila successful. There are times na, lalong-lalo na kung hindi sila sanay, humawak as negosyante, ay syempre po, there are times na malulugi po sila. And yan, ilang beses po ba natin tutulungan sila para, parang katulad ng Chinese po pag bumagsak, tutulungan pa rin hanggang maging successful. Sa inyo po, ano po yung masasabi po ninyo dito? Tama po kayo. Dapat tuloy-tuloy yung guidance yan. Tomorrow, I think 3 agencies would be signing an engagement, the DOF, DTI, and DOLE. Palagay ko makakasama na to sa universe nung inyong tinatanong na magiging continuing sustainable program po ito. So, bukas yun. Advance yung tanong mo. Bukas pa yun. Oh. Okay pa. Maraming salamat po, Sec. Sir, good morning. Gerard po from Malay. Sir, you mentioned na kanina dun sa with regarding sa wage distortion, you mentioned na free market, bahala na CBA. But is there an action na possible na magawa ng DOLE to actively push for the correction of wage distortion cases? Yung wage distortion kasi hinahayaan yung sa DOLE, yung floor lang. Halimbawa to sa restaurant na ito, mas mataas yung sweldo ng supervisor waiter. Hindi na, pag yun ay nagdikit na, doon mag-uusap na. So hinahayaan yung management na i-adjust yung sweldo naman noong na hindi naapektuhan ng wage order. So sila yung may kalayaan na mag-usap patungkol diyan. Walang pagkakaiba sa intern o bagong reporter. Kung ikukumpara doon sa matagal na reporter, hindi dapat magpang-abot yung in terms of skills, experience. Siyempre mas mataas dapat yung sweldo nung matagal na. But sir, the reality on the ground, sir, hindi naman po lahat ng cases ng wage distortion ay nako-correct. Especially pag iniwan sa hands ng companies lang. Meron po bang tulong na magagawa? Especially dun sa mga walang mga union, walang existing CBAs with their employers. Ano yon? Pag walang union, sila na yung nag-uusap. Alam mo, ang employer, hindi naman nila ile-let go yung may karanasan at skilled na
dahil lang sa lumapit yung sweldo nung mababa. So, talagang ina-adjust yun eh. Mali nga yung salita, distortion eh. I hope we can have another word that would, medyo negative yung distortion eh. Dapat siguro yun, adjustment, realignment, calibration. Oo, si distortion parang distorted eh. Iba yung, I hope I gave a semblance of a reply. Hello po, Secretary. Dan Madrazo po from the Manila Times. May dadagdag ata si... Manila Times. Bali, Secretary, can we enlighten po the public bakit po na-divide into two tranches po yung wage increase po natin? Ano po yung mga consideration po na tinake po ng agency? Alam nyo, kasi pag ganito yan eh, ang intindi kasi nung iba, pag salary increase lang. Pero pag salary increase ka sa wage earners, security guards, etc., kasama na rin dyan yung night differential pay. Kasama dyan yung overtime pay. Kasama dyan yung halimbawa nagtrabaho ka ng holiday, 200%, ganon. Kasama na rin yung Christmas bonus pagdating ng year-end natin. So, yung hiling ng mga employers noon, wag naman biglain. Pagbigyan din sila na yung huling bahagdan ay next year na. Para naman hindi kaagad magkaroon ng yung ating mga employers, yung kapitalista. So, pinagbigyan po, yung kabahagi po yan ng pagbabalanse ng wage increase na hindi rin masaktan yung namumuhunan at hindi rin mabawasan yung kanilang kakayahan na ipagpatuloy yung negosyo. And at the same time, magkaroon ng benepisyo yung mga gagawa. Napakahirap na tightrope act yan. Bahagi po yan ng pagbabalanse. At kinonsidera po ang lahat. Thank you so much po. We'll have just Last question. last two. Sige. Last two. Isaac, Mia Alonso po from UNTV. Sir, clarification lang po. Though nabanggit niyo po kanina na nasa mahigit 90% po yung compliance dito sa 94, NCR. Ay, 94% po yung compliance sa NCR. And meron din pong criminal liability in case na hindi po sumunod. And then nabanggit niyo rin po kanina na meron po silang chance to file exemption. Anong instance po na pwede po silang makapasa na mag-exempt po sa pagtaas nung... Yung grounds. Yes po. Halimbawa po yung empleyado nila ay below 15. Yon, qualified sila doon. Halimbawa po ay meron silang severe economic, may mga terms dito eh. So nakakawasit. Pero yung exemption na yon ay hindi pamatagalan. Yung immediate impact lang doon sa negosyo. So bahagi din noon yung mga tulong pinansyal na naibibigay ng pamahalaan. Hindi na lang dole ito, meron pang iba. So they have 75 days to file the exemption starting July 25. Pero hindi ito yung mga malalaki Pwede rin po dito yung medium, sir? Opo. Okay, last na. Sir, ako iba. Dito sa ano. Sir, I'm talking about yung mga government job orders. Hindi natatalakay yung protection ng mga yan. Walang GSIS, walang, pag hindi na rin ninyo, wala na yan. Paano ba take ng dole sa ganong sitwasyon? Mga job orders, sir. Contractual, mga ganun, sir. That's a different we're now treading the grounds of civil service issuances. So, sa atin po doon, kasi meron talagang mga pansamantalang pangangailangan din ang pamahalaan. Alam ni Senator Lina ito, sa mga local governments, may mga job orders talaga na nakalagay naman talaga sa budget. Hindi nila pinopondahan ito ng maging regular o permanent. So, ito ay base sa pangangailangan. Ang DOLE,
meron kaming isang programa na hindi naman job order pero sa tingin namin ay nakakatulong din. Ito yung Government Internship Program. Lalong-lalo na yung mga graduating na estudyante para magkaroon din ng pangmatrikula, pangbaon. So, yung job order, it has been in place because that is for a certain period, a certain contract, and it has been validated several times by court decisions. Walang masama doon kasi alam nila na yung pinasukan nila ay for that period, contract, project alone. So project-based yun eh. Ang masama lang, ito yung tuloy-tuloy na job order na pero may mga local government, kahit sa national government na yun talaga yung kapasidad. Hindi naman ganun kalaki yung ating PS, yung ating may ano yan may formula diyan kung magkano yung MOOE, magkano yung pangsweldo. So compliant lahat yun doon. Natanong ko lang, sir, marami rin nag-chat sa akin. Baka pwedeng tanongin daw yung job order, mga ganun. Pero okay na yung explanation niyo, sir. Thank you. Alright. Maraming salamat sa ating mga kapatid sa media. Palakpakan natin si Secretary Francis Tolentino. Thank you for the time that you spent with us at merong